At least napa-schedule uli ako dito sa inyo. So, nawa tayong lahat ay ating hindi lang maramdaman, atin talagang maranasan ang presensya ng Banal na Espiritu. At sa mga panahong ito ay lahat ng Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, nangangailangan, naghahanap talaga ng Diyos. So, purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo ay muling nagsama-sama at nawa ang pagpapala ng langit ang siyang ating maranasan at matanggap para sa ikalalago natin sa biyaya, ikatitibay ng pananampalataya at ikasisigla sa pagbabahagi at ikatatapos ng banal na gawain ng ating Panginoon Hesus. Kaya nang in-invite ako ni Pastor, ang sabi niya, ang topic natin ay para sa anumang ikatitibay ng pananampalataya habang tayo ay humaharap sa pandemyang ito at anuman, lalo na dyan sa Pilipinas ngayon may bagyo. Ngunit anumang bagyo ang dumating sa buhay natin, Jesus is our shelter in the time of storm. He is our shield. He is our tower. He is our protector and He is our everything. Salamat sa mga kabataan na nagbigay papuri sa Panginoon sa awiting. He is my all and all. Sa ating pag-umpisa ng pag-aaral ng kanyang banal na salita, iniimbita ko kayo na ihanda niyo yung mga Bible at tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, sa manayang banal, muli kaming tumatawag sa inyong makapangyarihan at banal na pangalan, kasama ang pagpapasalamat, pagpupuri, at pagpapakumbaba sa aming mga puso, aming mga sarili. At alam namin na mula po iyo hanggang paa, walang mabuting nananahan sa amin at tanging buhay, pag-asa at ang lahat na sa amin ay nasa katuwiran lamang ng aming Panginoon Hesus. Kaya sa oras namin na ito ay kinikilala namin ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang maggabay, magpahayag, magbukas ng aming mga pag-uunawa upang ang pananampalatayang inyong pinagkaloob sa amin ay patuloy na tumibay, sumigla para sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Itong lahat ay aming hiniling sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, magsi-share screen ako. At ito yung ating sharing ngayon. Nasaan na? Okay. So, pinamagatan ko itong refocus. Pag-aaralan natin muna ngayong gabi yung ano ang layunin at misyon ng Panginoon. Bakit niya itinayo yung Seventh-day Adventist Church? Okay. Yan. Refocus. The purpose and the mission of the Advent movement na ngayon ay Seventh-day Adventist Church. Yung mga natitirang alikabok at mga putik-putik, yung mga nandun na lamang na sobra-sobra ng resulta ng great disappointment. Nagtayo ang Panginoon ng yung tinatawag na little flock. Pag-aaral natin ano ang layunin noon at ano ang kanyang mission. Kasi sa dami-dami na ng mga iglesia ngayon, dami-dami ng mga denomination. So out of the rubbles of the great disappointment noong 1844, mga kapatid, nagtayo ang Panginoon ng little flock. Ang kanyang layunin, hindi upang magdagdag pa ng mga susunod o bagong denomination na nag-i-exist na. Anyway, greetings kay Brother Emil Aguinaldo. Hindi ko siya nakita ngayon. Kaila Ma'am Rose. Kaila Brother Elmer. Doon sa mga hindi ko nakita ngayon pero kasama natin, greetings uli sa inyong lahat. Miss ko na kayong lahat. So ito ngayon, hindi ito para magdagdag na naman ang Panginoon. Kung hindi, ang kanyang layunin, kanyang itinayo
ang Advent Movement, Seventh-day Adventist Church. Kaya itong church natin, mga kapatid, hindi ito tsamba, ito ay may layunin talaga ang Panginoon. Tiyak ito, prophetically, historically, biblically, solidly historical, biblical, and prophetic itong iglesia ang ating kinaniban. Hindi upang ituro na tayo lang ang maliligtas. Kagaya nung yung little horn, alam na natin yung little horn, after the dark ages, 538 to 1798, at nagkaroon ng Great Awakening, pinasok pa rin ng kaaway, in-inject sa mga utak ng ating mga leaders, ng mga reformers, na sa oras na magtayo kayo ng kanya-kanyang iglesia ninyo, iti-twist, ikukurap ko pa rin yung mind nyo. Nagkaroon ng turo ngayon na kung hindi ka miyembro ng church namin, wala kang kaligtasan. Uso yan hanggang ngayon. Kaya makikita naman natin yung mga presentations, mga debate, kanya-kanyang iglesia magpe-present, magpo-promote na dapat member ka ng iglesia namin para may kaligtasan. Hindi po yun ang layunin ng Panginoon nung kanyang itinatag ang Seventh-day Adventist. God raised up the Advent movement to restore, proclaim, and demonstrate sa buhay ng buong iglesia, individually as well as corporately, the power of the full, pure, apostolic, unadulterated, and non-commercialized gospel, fulfilling the prophecy ng binigkas ng ating Panginoon sa Matthew 24:14. Ano sabi ng Panginoon doon? And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world as a witness. Hindi then shall then become as a witness. Buksan yung mga Bible nyo. As a witness to all nations, then shall the end will come. At ito, mga kapatid, ang katuparan nito, nung itinayo niya yung little flock, yung remnant ang magtatapos ng gawain ito. So the fulfillment of this prophecy ay dito isinagawa, dito mangyayari, dito matutupad sa three angels message ng Revelation 14:6-12. Itong tatlong anghel, mga kapatid, iisa lang ang message nila. Huwag tayong malilito dito. Iisa lang. The everlasting gospel. Magkaiba lang ng setting. Yung first angel is in the context of judgment, kaya i-worship natin siya. Pangalawa, in the context of the fall of Babylon. Kasi lumitaw na yung tunay na liwanag, bagsak na yung kadayaan, bagsak na yung mga confusion, yung mga pagdududa, yung mga human works, bagsak na yon. Lumitaw na yung the works of God, the righteousness of Christ. Yan. Ito yung unique Seventh-day Adventist message. However, corrupted pa rin ang kaaway. Kaya ang layunin natin, mga kapatid, ipag-pray natin ito, na ang purpose ng Panginoon ay matupad, maranasan ng bawat miyembro ng iglesia ng Seventh-day Adventist. Hindi yung ililigtas tayo kasi tapos na yung kaligtasan natin kay Kristo. Kung hindi tayo yung magpapahayag, tayo yung magtuturo sa buong mundo sa mensahe ng ating Panginoon na merong kaligtasan. At pag hindi na nila, pag narinig nila ito at tinanggap nila, tiyak yung kaligtasan nila. Pag hindi, walang magagawa ang Panginoon. As powerful as He is, God cannot do anything for those who reject, who willfully, deliberately, and persistently reject the everlasting gospel. Okay? So yan, tandaan natin. So, kaya pupunta muna tayo dito sa tinatawag na everlasting gospel. Ano yung everlasting gospel? So the everlasting gospel was planned and initiated by God before the foundation of the world. Kaya we are saved by grace through faith kasi pinanukala ng Panginoon ito kahit wala pa yung kaligtasan. So hindi react ang Panginoon nung pumasok yung kasalanan. Oops, pumasok yung kasalanan. Kailangan iligtas ko ng mga to. Meron ng panukala. Kagaya ng halimbawa, mga kapatid, na dyan sa SM, pag nag-shopping kayo, pag mag-brown out, hindi nyo maramdaman yung brown out kasi nung itinatag yung SM, meron siyang tinatawag na built-in generator na automatic pag mag-brown out yung city, meron silang sariling automatic pipitik yung
generator nila. Kaya yung mga nasa labas, sasabihin, naku, brown out na naman dito. Ikaw na nasa loob, nakita mo sa Facebook, yung mga kaibigan mo, nagrereklamo na brown out na naman dito sa SM, sa city, sa SM, walang brown out. Bakit? Kasi built-in. Yan yun. God planned and initiated that everlasting gospel before the foundation of the world. Pangalawa, ipinangako ng Panginoon right after the fall. Nung sinabi ng Panginoon kay Adam, kay Satanas, doon sa ahas na ginamit ni Satanas, nandoon sa harap ni Adam at ni Eva. Ang binhi nito, ang siyang wawasak ng ulo mo. So yung wasak doon, hindi yung dudurugin, ay spiritual naman si Satanas. Paano dudurugin yun? Ibig sabihin, the seed, si Jesus Christ, ito yung mag-i-expose ng kasinungalingan mo, ng mga negosyo nyo. Pag binasa nyo Ezekiel chapter 28 verse 16, Ezekiel 28:16, yung tinatawag na merchandise doon or trade, yan yung negosyo niya. Pag may kang isang bagay, para kumita ka, magbebenta ka, gagamitin mo lahat ng pamamaraan para mabili ang iyong merchandise. Si Satan, ang merchandise niya is kasinungalingan at pandaraya. Kaya doon nalinlang ang ating mga first parents. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon yon, inabangan talaga ni Satanas. Hanggang to the end of, before the end of this world, aatakihin niyang the remnant of her seed. Those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Wala siyang ibang attack kung hindi yon. So, nung nabuhay si Cain, kinurap niya yung mind, umabot sa pagpatay kay Abel. Tapos hindi naman niya alam kung sino, inaabangan niya baka mayroon pa hanggang dumating si Seth. Yung mga lahi na naman ni Seth, kinurap na naman niya sa chapter 6. At by the grace of God, nakatagpo si Noah ng biyaya ng Diyos. Tuloy-tuloy yun. Kaya si Noah, pangalawa sa covenantal people hanggang na-extend papunta kay Abraham. Titingnan niyo mga kapatid, papunta doon sa istorya ni Esther. Papatayin niya lahat ng mga Hudyo. Hanggang dumating na yung, hindi siya aware pagdating doon lahat ng mga Israelitas gusto niyang patayin kasi yun ang dudurog sa kanyang ulo. Hanggang lagi siyang palpak. Pagdating ng tunay, the fullness of time, dumating si Jesus, papatayin na naman niya. Ginamit niya si Herod. Palpak na naman siya. Hanggang doon sa baptism ni Jesus Christ, hanggang doon sa cross. Doon sa cross, mga kapatid. Kasi ito na yung katuparan, fulfilled in the holy history of Jesus Christ. Birth ni Jesus, papatayin. Hindi nangyari. Kahit doon sa baptism. Tapos, araw-araw, threatening Christ, hindi natupad. Doon sa cross, iyon ang gine-expect ni Satanas na kanyang tagumpay. Yung kanyang galit kay Jesus doon pa sa langit, ito na yung pagkakataon na talagang papatayin niya na. Pero as much as he wants, the victory that he was expecting turned into defeat that he will never recover. Kaya purihin natin mga kapatid ang Panginoon ng kanyang tagumpay. Tayo ngayong gabi, kayong nakikinig, panghawakan na natin yung tagumpay na binigay sa atin ng Panginoon. Thanks be to God for the victory that He has given us through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. Paano natin nalaman na tapos na yung kaligtasan, binayaran na ng Panginoon? Ano ang resibo nun? Kung may kabayaran, may resibo. Yung kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. Brother Epe, di ba parang Baptist lang evangelical yung message natin? Hindi, unique yung message natin. Sa evangelical, life, death, and resurrection lang sila. Dito sa Seventh-day Adventist, buo. Hindi pwede mamuhay si Kristo, hindi pwede siya mamatay, hindi siya pwede ma-resurrect hanggang hindi nag-umpisa doon sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya ang tawag ni Luke, yung account ni Luke sa pagkabuhay ni Kristo is good news to all the world. So yung mga kapatid, so nandiyan yung verse, i-check nyo lang yung mga verse, makikita nyo. Para yung pag-aaral natin, pakikinig dito, ay direct mismo sa salita ng Diyos. Ituturing natin na pag mag-aral tayo ng Bible, kung sino man ang nagsasalita, huwag doon sa nagsasalita. Yung nagsasalita, ginamit lang ng banal na Espiritu, ituturo kayo doon direct sa salita ng Diyos.
So yan yung everlasting gospel. Plan initiated by God before the foundation of the world, promised right after the fall, and fulfilled through the holy history of our Lord Savior Jesus Christ. Yung ibang nating mga kamanggagawa na umalis na, meron silang kulang at sobra. Yung kulang, hindi lagi nilang sinasama itong birth. Yung sobra naman, sinasama nila yung ascension tsaka yung work ni Jesus sa langit. Hindi na yun magdadagdag sa kaligtasan natin. What Christ is doing this very hour in heavenly places, sa most holy place, is not to add what He accomplished. Is to defend us, His children, against the accusation of the devil. Yan ang function ni Jesus. Tingnan niyo mga kapatid. 1 John chapter 1, 1 John chapter 1, verses 1 and 2. My little children, I write these things unto you that you sin not. Pero alam ni John na nandito pa tayo nabubuhay sa sanlibutan, may struggle. Sabi niya, if any man sin, hindi niya linagay yung we have a Savior. Ang linagay niya, we have an advocate to the Father Jesus Christ, the righteous. Tsaka He is not only the propitiation of our sins, but all the sins of the whole world. Kita niyo, worldwide lagi ang movement, ang gawain ng Panginoon. So dapat malaman natin, masense natin, na hindi nagtayo ang Panginoon ng mga iglesia gaya ng iba-ibang pinopromote nila para dito tayo lang ang ililigtas. Tayo yung gagawa, tayo yung tatapos ng kanyang banal na gawain. So papasok tayo dito ngayon sa everlasting gospel. Ano ito? Paano tayo iniligtas ng Panginoon dun sa kanyang pagkatao? God sent His Son into the world not to condemn the world. So merong dalawang major na presentation. Itong una, ito yung pinakasikat, ito yung pinaka-familiar sa lahat. Tanggap na tanggap talaga ito kahit sa loob ng church natin. Kaya liliwanagin natin ito para pagkaroon nyo ng revival and reformation sa next week o sa darating na at least by the grace of God, rooted and grounded tayo in His love and in the truth as it is in Christ. Sabi dito sa popular view, Christ in His humanity saved men and women vicariously. Ibig sabihin, one person acting in the place of other. Halimbawa, may sakit si Ma'am Joy, siya yung principal doon. Pwede ba si Kuya Epi? Sabihin na, si Kuya Epi muna, total na. O, hindi pwede kasi walang qualification. Pero titingnan natin kung ano itong view nila. So ngayon, dahil ang kasalanan, merong dalawang bagay. Sin, hindi lang yung act, kung hindi yung nature. So, sa actual buhay natin, alam natin na makasalanan tayo. Lagi tayong kinakapo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag mag-pray tayo, Lord, patawarin mo kami kung saan kami. Kasi hindi natin alam eh. So, ito yung turo nila ng reformers at least na dumating sa kanila. Si Kristo, by His perfect life, He substituted our sinful acts. Yung mga maling gawain natin. Kaya Christ our righteousness. Parang totoo no? Pero titingnan natin. Ngayon, sin as a nature, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin at dapat talaga tayo mamatay. Si Kristo ang namatay sa halip na tayo. Tapos, hanggang dito lang yung gospel na tinuturo nila. Dito sa concept na ito, sa theory na tinuturo nila dito, hindi nila masyado ini-emphasize yung resurrection. Kasi, masisira na kaagad na Christ was resurrected instead of us. Dito parang totoo eh. Siyang nabuhay sa halip tayo. He lived a perfect life in place of our sinful acts. And He died in place of our sinful nature. Dito, hindi na ma-explain that Christ resurrected instead of us. Ang matindi niyan, pumunta pa si Jesus instead of us. So yan ang reproduction ng teaching na ito. Titingnan natin sa Bible kung anong problema dito. Deuteronomy 24:16. The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. So hindi tanggap ng Muslims, hindi tanggap ng Roman Catholic yung theology ng reformers na vicarious
substitution. Wow, praise the Lord. Hallelujah. I am saved by grace. Anong grace? That Christ lived instead of me and He died instead of me. Hanggang doon lang. Wala kayong marinig na and He was resurrected instead of me. Tingnan natin. 2 Kings chapter 14 verse 6. But the children of the murderers He slew not, according unto that which is written in the book of the law of Moses, wherein the Lord commanded, saying. So yung saying, as it is written, ito rin yung 24/7 ng Deuteronomy. Meron pa tayong isa, Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Kita nyo na mga kapatid. Ngayon, magtataka tayo, bakit may turo na once saved, always saved? Dalawa ang naging problema nito at pasok ito sa ating church. Pagdating sa mga ibang teachings, accurate tayo. Pero pagdating sa salvation, doon tayo nagkakaroon ng confusion. Kaya ina-accuse tayo ng Babylon. Huwag kayong makinig doon. We are growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Huwag kayong matinag doon sa mga accusation nila na magulo yung normal yan kasi we are growing. Pag sinabing magulo, merong movement. At pag merong movement, buhay. Buhay ang alin? Buhay ang gawain ng Diyos, buhay ang iglesia ng Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng mga problema kasi nga buhay tayo, nahaharap natin yan, but God will revive this precious truth, this most precious truth to His church at dito na mangyayari yung Matthew 24:14. Ano yung dalawang problema nito? The gospel becomes unethical. Kaya yung Muslim, hindi sila, pero mo yung kasalanan ng mga Kristiyano, ipapatong doon sa hindi nagkasala. That is unethical. So hindi nila tanggap yun. Pangalawa, it turns the gospel into cheap grace. Yung cheap grace, I can live as I please. Kasi, bakit? Kasi hindi naman talaga ako kasama dun sa pagkabuhay ni Kristo at kamatayan niya. So Christ has His own life and I have my own life. So by His grace, He died instead of me. He died in my place. So hindi namatay si ako, I have to live whatever I please. Pero ginagamit natin yung word na grace. Yun ang malungkot doon. Ito yung evangelical. So dalawa ang epekto noon. Cheap grace, yung kapatid ng cheap grace is once saved, always saved. Kaya maririnig natin yung chanting, mga kapatid. Ewan ko kung gagamitin nyo ito o hindi, nasa inyo yan. Yung chanting na God is good, sasagot yung mga tao all the time. And all the time, sasagot naman yung mga tao, God is good. Parang totoo din. Totoo nga yun, God is good all the time. Pero hindi kompleto yon kasi nawawala yung justice. Habang God is good all the time God is good. Ang nai-inject sa mind natin at i-develop na buhay, wala na yung present yourselves as a living sacrifice. Wala na yung self-denial. Kasi kahit anong gawin ko, God is good all the time. Yan yung bunga ng vicarious substitution. Ito yung binigay ng Panginoon sa church natin. Pag-aaralan nyo yan, pag may time kayo, binigay ko ito lahat. So total, nandito lang naman tayo at wala siguro tayo gagawin. Huwag na muna yung mga TV. I-encourage ko na lang kayo. Mag-aral muna tayo, mag-fiesta tayo sa salita ng Panginoon. So ito yung pangalawa. Christ in His humanity saved the whole humanity, men and women in actuality. Paano nangyari ito? Ito. From the incarnation, pinagsama ng Panginoon yung ating sinful, fallen Adamic nature doon sa birth ni Jesus Christ, tuloy-tuloy hanggang resurrection. Kaya nag-umpisa ang gospel, mga kapatid, doon sa kanyang miraculous birth. Tingnan niyo yung Matthew 1:23. Ay tatawag sa kanya ay Emmanuel, meaning God with us. Kay Matthew account yan. Yan yung katotohanan ng tawag kay Kristo pagdating niya, God with us. Nung natapos na yung book ng Matthew, sa Matthew chapter 28 verse 20, ang sabi niya, "And lo, I am with you
present continuous tense. I am with you even to the ends of the world. So pag inabot tayo ng pandemic ngayon, huwag tayong matakot, although kailangan natin mag-ingat, syempre, huwag tayong mag-suicide. Makinig tayo sa instruction ng Panginoon na ginagamit niya kung sino. Kasama natin ang Panginoon. So sa next time, sa Friday siguro, pag-usapan natin ano itong mga kaganapan na mangyayari at anong issue. Ito muna yung foundation ngayong gabi. Ang qualifying word sa pagkatao ni Kristo, He was made of a woman, made under the law, Galatians 4:4. In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So He was made flesh. John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt upon us. So ito lang sa pagkabuhay ni Kristo, kita nyo? He was made flesh and dwelt among us. 2 Corinthians 5:21, and God made Him, Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Buksan nyo ang inyong mga Bible, tingnan natin. Ephesians chapter 2, verses 5 to 6. Sabi doon, habang tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan, meaning we are spiritually dead, while we are dead in our sins. Diyan sa Bible nyo. Anong ginawa ng Diyos? He made us alive. How? Together. Nandiyan yung word na together. Kalakip diyan sa Tagalog. Kailan nangyari ito? Kailan niya tayo binuhay sa Espiritu? Yung birth ni Jesus Christ, yan yung foundation ng ating new birth experience, yung born again experience. Yung baptisan natin, tinanggap natin si Lord, yan yung subjective experience natin na nagmumula doon sa objective truth of the gospel from the birth of Jesus Christ. Tingnan nyo. So, He made us alive together. Tapos, open and close parenthesis, by grace, you are saved. Kasi ito nga yung operation ni God. Yan yung movement, yan yung action ni Lord. Tapos, anong ginawa niya? He raised us up together. Kailan naman nangyari ito? At the resurrection. Binangon niya tayong kasama ni Kristo. So kita niyo sa baptism, may libing or lubog, tapos ibabangon. Yun, we are identifying ourselves. When we accept Christ through baptism, it is based on this truth, Ephesians chapter 2, verses 5 and 6. Pero hindi tayo natatapos doon sa ibinangong kasama o kalakip. Diyan sa huli. And made us sit together. Kita niyo mga kapatid, kasama tayo, implicated tayo doon sa kung anong nangyari kay Kristo. Kung anong nangyari kay Adam sa atin, ito din yung nangyari kay Kristo para sa atin. Kita niyo? Ito yung pinakamatindi. He made us sit together. Where? In heavenly places. How? In Jesus Christ. Kaya si Jesus yung nagdi-defend ng case natin against the accusation of the devil. Kasi alam niyo mga kapatid, kung in case na antukin na kayo, baka hindi pa ako matapos antukin na kayo, ibibigay ko na itong katotohanan na dapat ma-establish tayo dito sa truth na ito sa susunod na verse. Pero ito yung diagram ng truth ng Ephesians chapter 2 verses 5 and 6. Okay, so pag sinabing together, kasama talaga tayo. Ang pwede lang natin gawin dito mga kapatid, yung willful and deliberate, sabihin mo, ay ayoko yan. Hindi ako kasama ni Kristo, ayaw. So anywhere with Jesus, kasama natin siya, we can safely go. Ilang bagyo man ang dumating dyan, ilang pandemic ang darating, kasama natin ang Panginoon. Amen? I hope we will be established in this truth. Ito na ngayon, paalala mga kapatid, sa bawat isa sa atin, nandyan yung dalawang concept, dalawang turo. Yung number 1 is a theory. Yung number 2 is the truth as it is in Christ. Basahin niyo mga kapatid. Maraming mga verses yan pero hindi na maisama dyan. Kayo na lang. Basta ito yung pinaka-main verse na kung paano in-execute ng Panginoon yung ating kaligtasan sa magitan ng pagmula sa pagkabuhay, pamumuhay, kamatayan, at pagkabuhay na maguli. Nung si Kristo ay nabuhay, joined together, this is the foundation of our new birth experience. He lived a perfect life, not instead of us, but together. When Christ died, we died together.
Kaya sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one die for all, then all died. Yan yung second part na hindi masyado na-emphasize sa mga turo natin. Tapos, hindi tayo na uwi sa kamatayan kasama ni Kristo na buhay na maguli. Pag in-apply na natin ito, papasok na yung Galatians chapter 2:20. I am crucified with Christ. Hindi sinabi na I am crucified instead, but I am crucified with Christ. Brother Epi, buhay ka pa naman. Brother Dudes, buhay ka pa naman. Oh, buhay ako. Pero the life that I now live presently is no longer I, but Christ who lives in me. Yan yung application ng gospel. Ngayon, doon sa mga ito yung dynamics kung paano nangyari yon. Okay? Ito yung kalagayan natin. Nung tayo ilinalang ng Diyos doon kay Adam, inilagay si Adam sa ilalim ng kautusan, hindi sa ilalim ng condemnation of the law. Kundi yung kagaya ng mga driver, may mga license kayo, nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ng LTO. Pero kung mag-violate kayo, doon pa lang kayo bibigyan ng punishment or penalty. Pero pag walang violation, walang penalty. Pero nasa ilalim tayo ng kapangyarihan yan. So, linalagay ng Diyos si Adam, tayong lahat doon kay Adam nung linalang niya, si Adam, sa ilalim ng kautusan. At sabi ng Panginoon, pag sinunod mo ang aking instruction, you will be justified unto life. Iaariing ganap ka papunta sa buhay na walang hanggan. Yan yung righteous demand of the law. Sa oras na hindi mo sinunod itong sinabi ko, you will face the justice of the law. Haharap ka ng hustisya. Ano yon? Yung hustisya na yon, we will be condemned to death. Ito na yung drama. Drama in a sense na hindi yung acting, kung hindi yung tragedy na nangyari sa atin. Dinala tayo ni Adam dito sa kabila. So by nature, nabuhay pa lang tayo. Kaya kahit yung mga bata, wala pang ginagawang kasalanan, nagkakaroon ng blue baby, doon pa lang sa loob, patay, o bata pa, nagkasakit agad, hindi maintindihan. So kasama na yan. Sa kasalanan, 5 klaseng kamatayan dito sa mundo. Nagkasakit, pinatay, nag-suicide, tumanda, at na-disgrasya. Yan yung 5. Pero praise God na kahit si Adam, hindi niya kayang bayaran yung kasalanan. So ang ginawa talaga ng Diyos, pinagsama yung naging makasalanan na buhay ni Adam, yung bios, doon sa Zoe ni Kristo, at nangyari yon sa incarnation. Magkasama na tayo doon. So you in Christ. Pag mag-Bible study tayo, ituro kaagad natin na yung naganap kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan, kasama siya doon. Kaya pagtanggap niya ng baptism, kasama si Kristo doon. Ibabaptize siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kita nyo? So at his birth, kasama tayo doon. So when he lived a perfect life, we live a perfect life in him. Pero perfect as it was, yung buhay ni Jesus Christ, kailangan niyang mamatay. Bakit? Yung kasalanan na iniatang sa kanya. Isaiah 53 verse 6. Kailangan i-condemn doon sa cross. Romans chapter 8 verse 3. For what the law could not do that is weak through the flesh, God sent his Son in the likeness of sinful flesh, and on account of sin, anong ginawa ng Diyos? He condemned sin. Kita nyo? So at the cross, God condemned sin. Malaking pag-aaral ito, pero ito lang yung dynamics na binabahagi ko sa inyo kung paano ito nangyari, yung birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ. So lahat ng makasalanan, lahat ng kasalanan, including kamatayan. Yung kamatayan was abolished at the cross. 2 Timothy chapter 1, verse 10. Yung makasalanan, hinatulan doon sa cross. Yung kamatayan, kinondena doon sa cross. Yan ang powerful good news ng message of the gospel, the message of the cross. Pero, ipatong lahat ng kasalanan ng buong mundo, hindi kayang ipitin, daganan si Kristo doon sa libingan. The glorious resurrection of Jesus Christ is the greatest proof that the gospel is indeed the power of God unto salvation. Yun yung resibo, yung kanyang pagkabuhay muli. So, He made us, He raised us up together in Jesus Christ. Anong nangyari dito sa birth, life, and the resurrection of Jesus Christ?
dito sa kanyang life and death, ito yung ginanap niya. Kaya yung memory verse na Matthew 5:17, huwag niyong iisipin na ako ay pumarito upang gibain o sirain yung kautusan at mga propeta. Ito yun, mga kapatid. Psalm 97 verse 2. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Kita nyo, hindi niya pwedeng salungitin yung kanyang kautusan. Tuto pa rin niya. Anong tinupad niya? Righteous. Nagkasala ba si Kristo sa pagkabuhay niya? Hindi. Eh bakit siya namatay? Kasi yung kasalanan na iniatang dun sa kanya at birth, Isaiah 53, kasama tayo dun. Isaiah 53 verse 6. So dito sa kanyang kamatayan, hinarap niya yung justice, binayaran niya yung kasalanan. Kasama tayo, kasama lahat ng tao si Adam, kasama. Hindi pwedeng sa halip. So righteousness and justice are the foundation. That's why I came not to destroy, but to fulfill. Tuto pa rin. Ang alin? Ang two requirements of the law. The righteousness of the law and the justice of the law. Isa pang verse. Psalm 89 verse 14. Righteousness and justice. Mga kapatid, pwede nyo i-screenshot ito. Pag-aralan nyo, tingnan nyo kung may tama dito. Pwede nyo gamitin na material nyo sa inyong mga Bible study. Walang copyright ito. Ito ay copy and share. Kasi panahon na para ibahagi natin yung katotohanan at ma-establish yung bayan ng Diyos ng katiyakan ng kaligtasan. Hindi pwede yung darating na si Kristo tapos hindi pa tayo tiyak kung sasalubong tayo sa Kanya. Ito yung magbibigay ng ground ng katotohanan sa ating pananampalataya bilang mga Adventista del Séptimo Día. Kaya yung mga Facebook nyo yan, narinig nyo ito, share nyo, watch party kayo. So righteousness and justice are the foundation of thy throne. Loving kindness and truth goes before you. Kita nyo, loving kindness and truth, nandyan yung justice. Hindi lang God is good all the time. God is just. Okay, so ito na, mga kapatid, paano nangyari yon? Just in case makatulog na kayo, ito yung good news. Okay? Tingnan natin. Tayo lahat naghihintay sa darating na Panginoon. Tingnan natin. Ang sabi dito, Philippians 3:20 and 21. Our citizenship is in heaven. From which, mula dito sa ating citizenship, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ito yung second coming. Anong gagawin niya sa second coming? Who will transform our body of our humble state, meaning this earthly body, itong makalupang katawan, into conformity with His glory, with the body of His glory, meaning yung body ni Jesus Christ after the resurrection, na bumalik siya ng langit, walang oxygen tank. Kung ano lang yung nandun sa kanya, yun yung dala niya pag-akyat dun sa langit. Yan ang bibigay ng Panginoon. Kaya blessed hope. Ngayon, just in case, ano kaya, makakapunta kaya ako ng langit? Ang ating citizenship is in langit. Halimbawa kayo, Filipino citizen, pumunta kayo ng Europe. Dala-dala niyo yung passport nyo. Ano ang passport nyo? Filipino citizen or Philippine citizen. Pagpunta nyo ng Europe, hindi lumipat yung citizenship nyo. Citizen pa rin kayo ng Pilipinas. Ganon din tayo. Wala tayo physically doon sa langit, pero binigyan na tayo ng authority. He made us sit together in heavenly places. Just in case na mga nanghihina tayo, nauuga tayo, ano kaya, maliligtas kaya ako? Ano kaya, end of the world na? Hindi na magiging issue yon. Ang issue sa atin na dapat ma-establish tayo, we are citizens of heaven. Itong dalawang verse na ito, mga kapatid, tandaan natin, memorize them as much possible. Hebrews 12:22 to 24. Nandito yung Trinity. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, of the heavenly Jerusalem, and to myriads, or meaning thousands of angels, to the general assembly of the church of the firstborn who are enrolled in heaven. Nandito na yung Trinity. And to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. Anong mahalaga dito? Ayan, yung word na enrolled in heaven. Sa King James, ang nakalagay dyan is written.
in heaven. Huwag nyo nang itanong. Tanggapin na natin ang katotohanan ito na sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu na we are citizens of heaven and our name is already written in heaven. We are enrolled in heaven. Para pagdating ni Jesus, Lord, salamat na na-enroll kami. Ngayon pa lang, tinanggap na natin ang katotohanan ito. I hope. Just in case, paano kaya nangyari yon? Kung si Jesus gusto magpatato, ipapatato niya sa katawan niya, although hindi bawal yung tato sa Bible, just in case gusto niya magpatato, papatato niya yung pangalan natin sa katawan niya. Kung meron siyang wallet, lahat ng mga pictures natin nandun sa wallet niya. Pero ito yung pinakamatindi. Hindi wallet, hindi tato. Doon mismo sa kamay niya. Kaya ang tanong niya, pwede ba yung babae na nagpapadede ng kanyang maliit na bata? Pwede ba diyang makalimutan yung kanyang anak? Ang sagot doon, yes. Sa King James, yeah. Pwede nilang kalimutan yung anak. Pero ang contrast nito, ang sabi ng Panginoon, but I will not forget you. Yung you dito, ilagay niyo yung pangalan niyo. Take it personal. I will not forget Epi. I will not forget Nelson. I will not forget Alvix. I will not forget Dudes. Nakita nyo? Tapos, dinugtungan niya. Ito na yon. Yung sinasabi kong tattoo o picture. Behold, tingnan nyo. I have inscribed you in the palms of my hands. Kailan ito nangyari? Doon sa cross. Your walls, your protections, everything that you needed are continually before me. Ako yung source ng buhay nyo. Ako yung source ng protection. Kasi iniukit ko na kayo sa aking mga kamay. Wow! Praise the Lord. Ito yung mag-establish sa atin mga kapatid. Kung ano mangyari in the last days. Sa Biyernes, pag-usapan natin yung issue sa last days. Ayan. So, at the incarnation, God united the divine life of Christ to our corporate humanity that needed redeeming. This, hindi yung hold on. Hindi yung nagligtas ang pagkabuhay ni Kristo ha. It qualify Him to be our actual substitute. Not vicarious substitution, but actual substitute and representative. And by His perfect life and sacrificial death, He fully redeemed mankind. Ganda, no? Yan yun. So lahat ng experience natin as Christians based on what Christ has done for us. And on His glorious resurrection, Christ raised our humanity, lininisan sa lahat ng dungis ng kasalanan, linuwalhati at dinala doon sa langit. Yan yung sinasabi ng Ephesians 2:6. He raised us up together and made us sit together in heavenly places. Yan yun. He is representing us in heavenly places sa pamamagitan ng kanyang priestly ministry. Okay. Kaya as a church, claim natin ito, totoo ito, pero walang effect masyado. Kasi ang focus natin doon sa furnitures eh. Iuugnay na natin yung message ng sanctuary, yung kay Jesus talaga. The sanctuary, nagpahayag yung sanctuary message, pinahayag ng Diyos. Kung paano nahulog yung tao, paano tayo tinubos. The fall and restoration of men. Paano nangyari yon? In Adam, tayo bilang mga tao, nagkasala, nadungisan ng kasalanan, at tayo ay hinatulan sa kamatayan. Yan yung posisyon natin kay Adam. Yan yung isang reality sa atin. Ang posisyon natin dyan is by birth, by nature. Dito kay Christ, by faith, by grace, through faith. In Christ, the same humanity was reconciled to God, cleansed from all defilements of sin, and justified unto life. Yan yung good news na gustong ipaabot ni Lord kung bakit niya itinatag ang Adventist. Hindi upang tayo lang ang ililigtas. O mag-join kayo dito sa amin. Huwag tayong sasali dyan. Kasi yan ang paraan ng kaaway. So ngayon, pag tinanggap natin itong message na blue, magiging green, ito na yung actual of subjective experience natin. Through faith in Christ, tayo bilang mga makasalanan, mararanasan natin yung kapayapaan kahit may pandemya, may gutom o anuman, wala tayong mga trabaho. Meron tayong kapayapaan
that passeth understanding, and the joy of salvation. Kita niyo mga kapatid, kung ano nangyari sa atin kay Adam, Romans 5:18, reverse ng Panginoon doon kay Kristo. Okay, pasok tayo dito sa 1 Corinthians 1:30. Lahat ng pangangailangan natin mula justification, sanctification, and glorification or righteousness, ginawa ng Diyos si Kristo, yung Him dito the Father, si Jesus Christ. Ginawa niya, God made unto us wisdom, special understanding, special knowledge about salvation. Na si Jesus yung ating righteousness, siya yung ating kabanalan, siya yung ating katubusan. Lahat na ng pangangailangan natin, ginawa na ng Diyos sa atin doon kay Kristo. Ang tanong, tinatanggap ba natin ito? O kailangan natin tulungan at dagdagan yung ginawa ng Diyos? Yan. So 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one that has been laid. Wala na palang pwedeng magtayo ng pundasyon. So lahat ng karanasan natin, magtayo ka ng bahay, may bintana, may bubong, may haligi, may dingding, may sahig. Lahat yan ay nakapundar, nakatayo doon sa foundation, which is Jesus Christ. Lahat ng experience natin. Tingnan nyo sa verse 15. Mahirap yung verse 15 kasi hindi tayo sanay. Akala natin pag gumawa lang tayo ng mabuti at makibahagi sa... Paano yung mga hindi naggumagawa na kagaya natin? Titingnan natin siya. Walang kaligtasan niya kasi hindi gumagawa. Tingnan nyo, maliligtas din sila. Susunugin ng Panginoon yung mga hindi na tamang ginawa. Pero maliligtas din sila sa verse 15. Medyo questionable yung verse 15. Pag-aralan nyo mga kapatid, tanong nyo, Lord, ganun ba talaga ito? If any man work shall be burned, he shall suffer the loss. Mararamdaman niya yung sakit na nawala sa kanya, but he himself shall be saved, yet so by fire. Tandaan natin itong mga verses na to kasi ito yung mag-i-establish. Ngayon, bago tayo magpunta sa ating concluding, meron ako bibigay sa inyo ng mga vitamins mamaya. Dito sa Matthew 7:24 to 27, ito yung conclusion ni Jesus sa Sermon on the Mount. Ito yung conclusion niya. Sabi niya, therefore, whosoever heareth this saying of mine and do it. So alam na natin yung kwento na to, yung parable ni Jesus. Kaya lang, ito yung magiging tanong ko. Yan ba yung kalagayan ng kinikwento ni Jesus? Yung isa na naluno dahil nandun siya sa buhanginan, yung isa nandun sa taas ng bato. Parang totoo, no? Tingnan niyo itong isang picture. Dalawang tao, nagtayo ng bahay. Ito yung conclusion ni Jesus sa Matthew 7:24 to 27. Dalawang tao nagtayo ng bahay. Yung isa sa buhanginan, yung isa sa bato. Oh, Brother Epi, mukhang mali naman yung illustration mo dito sa picture kasi pareho sila sa buhanginan. Dito kay Matthew, ang sabi ni Matthew, the wise man which built upon his house upon the rock. Tapos diretso na kaagad dumating yung baha, dumating yung hangin, pero hindi natinag. Pagdating doon kay Lucas, tingnan natin kasi merong detail si Lucas Luke 6:48. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. So mga kapatid, itong isa dito, walang tao, walang sino man nakakakita sa bahay o building na nakikita yung pundasyon. Lahat pang labas lang So hindi ito sila magkahiwalay. Sa Sermon on the Mount, iisa lang ang audience ni Jesus. All of them were believers. Walang non-believers, lahat sila believers. So itong message ni Jesus sa Sermon on the Mount, pareho believers ang kanyang ina-address. Pero darating ang panahon na hahatiin ito sa conclusion niya, mag-umpisa sa 7 verse 13. Yung unang picture na ginawa ni Jesus, believers will be divided into two. Those who walk in yung malawak na daan at doon sa masikip na daan. Yung pangalawang grupo, nalilin lang sila ng mga false prophets, false teachers. Yung isa hindi kasi alam nila yung bunga ng mga false teachers. Yung pangatlo, doon sa 21 to 23.
Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Biro mo sa pangalan ng Panginoon. So sa Biyernes, pag-usapan natin, ano yung nandito sa pangalan ni Jesus? Na napakahalaga na pangalan. Pero hindi sila papasok. So, ito mga kapatid, paano natin nalaman na yung isa ay nakaukit doon sa bato? Malalaman lang natin yan pagdating ng bagyo, pagdating ng tubig, ng baha, ng hangin, ng malakas na hangin. Kita nyo? Habang nakatayo yan, pareho sila nakatira dyan. Pareho sila sumisimba, pareho nagbabalik ng ikapo, naglilingkod sa Diyos. Pero yung isa, sabi niya, kailangan ko bahay, hindi ko kailangan yung pundasyon. Yung isa, hindi siya tatayo ng bahay niya hanggang hindi siya nakaukit sa pundasyon ng bato. So the rock here is Jesus Christ, not only the rock, but historical rock. His birth, life, death, and resurrection. Kaya pagdating ng mga hangin, mga baha, dito sa Matthew and Luke, ang ginamit dito, tubig, baha. Pero dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15, ang ginamit ni Pablo ay apoy. So it doesn't matter kung anong gagamitin ng Diyos. Outside of Christ, there is no life. So kailangan natin nakaugnay, nakaukit. We must be built on the historical rock of our salvation, Jesus Christ. So doon sa dalawang bahay, nandyan lang sila sa bahanginan. Pero yung isa dyan ay nandun sa ilalim. Paano mo malaman na meron siyang bato sa ilalim? Pagdating ng baha. Huwag na nating hintayin yung baha. Huwag na nating hintayin yung apoy. Ngayon pa lang mga kapatid, naniniwala ako from the heart ng devotional. Pero kailangan natin mag-aral. Hindi upang maging mas banal o mas matalino tayo kung kanino. Kung hindi yung pananampalatayang nakita at liwanag na binigay sa atin ng Panginoon, maisakabuhayan natin at maibahagi sa iba. Walang mas magaling, walang mas matalino, walang mas banal. Isa lang ang kagalingan natin, isa lang ang talino natin, isa lang ang kabanalan natin. Si Kristo lamang. Yan yung Jesus is the rock of our salvation. Kita nyo? So, dito sa salvation natin, Pastor, tapos na yata yung oras, ano? Sige lang po, tuloy lang po. Tuloy lang, mga another 15 minutes? 10-15 minutes? Sige. Apo. Okay. So, 3 stages of salvation. Na-discuss ko dyan sa inyo, pero baka nakalimutan, ulitin ko lang ito. Dalawa ito. Una, itong fulfilled in Jesus Christ, ito yung objective truth. Lahat ng kailangan ng ating kaligtasan ay ginawa na ng Diyos doon kay Kristo. He is our righteousness, sanctification, siya ang ating katwiran, kabanalan, at katubusan. Sa Bisaya, siya ang atong pagkamatarong, ang atong pagkabalaan, o ang kaluwasan. Pag tinanggap natin ito, magiging subjective experience by faith. Papasok ngayon yung Titus chapter 2, 11 to 13. Yung 11, ang biyaya daw ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan para sa lahat ng tao o naihayag sa lahat ng tao. Titus chapter 2, verse 11. So yung unang dating ni Jesus Christ dito, kaligtasan para sa buong mundo. Nung umalis siya, ibinigay yung banal na espiritu, tinuturuan tayo ng mensahe ng kaligtasan doon kay Kristo na mamuhay ng sang-ayon sa kanyang kalooban sa verse 12. At pag tayo ay nagpatuloy dito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at patuloy na pananahan at paggabay ng banal na espiritu, papasok yung Titus 2:13. Looking for that blessed hope. Wow! Blessed hope. Anong blessed hope? Of the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Magiging glorious. So tatlo itong stages na ginawa na ng Diyos doon kay Kristo, pero pagdating sa ating karanasan, isa-isa. Hindi tayo pwedeng kumain ng almusal hanggang tanghalian sa isang upuan. Yung justification, yung title natin sa langit, mangyayari yan, justification by faith, nung tinanggap natin yung message. Tapos, sa panahon na yon, nagpabaptize na tayo, tinanggap natin si Lord, dyan na yung umpisa ng pamumuhay ng kabanalan. Yan yung fitness to heaven. At habang nagpapatuloy tayo dyan, Matthew 10:22, he that endureth to the end shall be saved, hanggang doon sa glorification, kasama na natin talaga si Jesus.
when Jesus comes in the clouds of glory, we will be changed, not 75 million years, but in a twinkling, in a moment, in the twinkling of an eye, from corruptible into incorruptible, from mortality to immortality. Wow! Praise the Lord for such a Savior, brothers and sisters. Yan. Pag may tanong sa'yo, ligtas ka na ba? Huwag kang masindak. Ewan ko lang, susubukan ko. I will try my best, I will strive. Wag yung sagot. Pag sinabing ligtas ka na ba, itanong mo, ligtas saan? Sa kaparuhasahan ng kasalanan? Sa kapangyarihan ng kasalanan? O sa likas ng kasalanan? Ano dito sa tatlong tinatanong mo? Magugulat sila dyan. Kasi yung Adventist, we are not better than anybody else. Pero tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos, binigyan ng kumpletong mensahe. So pag tinanong, ligtas ka na ba? Through His justifying grace, sa kanyang biyayang nag-aaring ganap, ako ay iniligtas ng Diyos sa kasalanan at sa kaparusahan nito. At sa magitan ng kanyang biyayang nagpapabanal, ako ay inililigtas mula sa kapangyarihan at pag-aalipin ng kasalanan. Kasi sabi ni Jesus, ang sino man nagkakasala ay alipin. Ikaw ba nagkakasala ka? Siyempre, si Brother Epi nagkakasala, sobra pa. Pag may lumapit sa iyo dito, yung Last Day Theology, ano yan? Merong LG Last Day, ewan ko kung ano. Diyan sa Pilipinas, sikat na sikat ngayon. Yung hindi ka muna magiging makasalanan. Yung sinless ka bago dumating si Jesus Christ. Yung sinlessness natin is always in Jesus Christ. So pag may nagsabi dyan sa inyo na, Brad, Pastor, 3 weeks na hindi ako nagkakasala. Itanong nyo sa asawa o sa biyanan kung totoo yung sinasabi. Mako-confirm nyo doon. So wala. So by His sanctifying grace, I am being saved by the power. From the power and slavery to sin. Ngayon, pagdating ni Jesus, ito yung entrance natin, kasama natin si Jesus. I will be saved, not from guilt and punishment, not from power and slavery to sin, but from the nature and presence of sin, na kahit na-convert na tayo, nandito pa rin tayo sa sinful nature. Kaya simba tayo, masakit yung tuhod ko, may sakit, lahat ng hadlang sa gawain ng Panginoon nandito sa ating katawan. At sa corrupt mind. Kaya let this mind be in you in Christ Jesus. Isa-isayin na natin to. So, yung una, yung pag-aaring ganap, ang tawag dito, yung justification, worldwide yon. Pero yung experience, individual by faith. Kaya papasok ngayon yung justification by faith. Sa Tagalog, pag-aaring ganap sa magitan ng pananampalataya. Sa Bisaya, pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Kailan mangyari ito? Sa oras na tinanggap natin si Kristo dung mensahe niya. John 5:24, ang sino mang naniniwala sa Diyos, nakinig at sumunod sa aking salita, siya ay lumipat na mula sa kamatayan patungong buhay na walang hanggan. Ano ang resulta nito? Romans 5:1, kapayapaan, na pwede tayong humarap sa Diyos na hindi tayo guilty through the merit of the righteousness of Jesus Christ. Yan yung justification. Picturean nyo yan, i-screenshot nyo, pag-aralan nyo. Pangalawa, sanctifying grace, while justification by faith, hindi ito ang binago lang sa atin yung status natin. From condemnation to justification, from death to eternal life, hindi ito nagbago ng sinful nature natin. Kaya kailangan natin yung pananahan ng banal na espiritu. Yung katawan natin, ito ay templo ng banal na espiritu, hindi ito katedral. Huwag natin gawing katedral. Kaya pag matakaw kayo sa pagkain, maglagay kayo ng mask para hindi kayo kain ng kain. Okay? So the Holy Spirit makes the second stage of salvation, which is sanctification, possible. Not to add, but to demonstrate in our lives that we accepted Jesus Christ. So this second phase is called holy living, referred as experience of sanctification. It is an ongoing process, and it's realized only as believers learn to walk in the Spirit. Last, glorification.
Ngayon, habang naranasan natin yung kabanalan, hindi ito magbibigay ng pagbabago sa buhay natin. Mga kapatid, yung sinasabing binago na ako ni Lord, the gospel doesn't offer us a changed life. It offers us an exchanged life. Exchange, hindi instead of exchange. Yung ating makasalanan in exchange sa perfect life ni Jesus Christ. So, this sinful nature is the greatest hindrance. Ito yung pinaka-problema natin. Umuulan, may bagyo, hindi tayo makapanglikod. Thank God. Itong Zoom natin mga kapatid, ito na yung message ng angel na dumadaan dyan sa langit. Kaya hindi na lang tayo nagba-Bible study sa pulpito. Araw-araw, kahit saan kayo pumunta dyan, may mga program, anytime pakinggan nyo, nandyan yung message ni Lord sa hangin. Hindi nyo na kailangan. So yun ang ginawa ni Lord dito sa pandemic na ito. So this sinful nature is the greatest hindrance to our Christian or holy living. And that is why tayo mga Kristiyano naghahangad sa pangatlong baitang ng ating kaligtasan, glorification. The final stage of our salvation is glorification, which will take place the second coming. So the Bible refers to this ultimate experience of salvation as the blessed hope, ang mapalad na pag-asa. Yan. Malipayong paglaom sa Binisaya. Ngayon, punta na tayo dito sa vitamins natin. Atong vitamins na to. Manuscript 36, 1890 pag ginawa ito ni Ellen White, yung lungkod ng Panginoon. Tapos, ilinagay doon sa Faith and Works, page 18. Sabi dito, the danger has been presented to me again and again of entertaining as a people, tayo yung mga kasama nila noon, pero tayo din hanggang ngayon, false ideas of justification by faith. I have been shown for years that Satan would work in a special manner to confuse the mind on this point. What point? Yung justification by faith. The law of God has been largely dwelt upon and has been presented to congregations almost as destitute of the knowledge of Jesus Christ and His relation to the law. Pag-aralan natin ito sa Biyernes, itong Jesus Christ and the law, as was the offering of Cain. I have been shown that many have been kept from the faith because of the mixed, confused idea of salvation. Ito, nangyayari ba sa atin ito mga kapatid ngayon? Pag hindi ito nangyayari, delikado sa Ellen White. Pero tingnan nyo, anong dahilan nito? Because the ministers, tayo lahat yan ng mga gagawa. We have to admit this and hingi tayo ng sorry kay Lord para bigyan niya tayo ng tamang approach. Because the ministers have worked in a wrong manner to reach hearts. Itong statement na may highlight dito, ito yung dahilan kung bakit pinadala si Ellen White sa Australia. Ang dating, parang missionary work. Pero ayaw talaga nila yung rebuke na ito. The point has been urged upon my mind for years is the imputed righteousness of Christ. Imputed, ha? I have wondered that this manner was not made the subject of discourse of our churches throughout the land. Yung land dito, yung America, at that time. When the matter has been kept so constantly urged upon me, I have made it the subject of nearly every discourse and talk that I have given to the people. Review and Herald, 1902. Matagal na ito. Revival, ito lagi meron tayong revival and reformation, pero ewan ko kung nangyayari. Tingnan natin. Revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Different sila pero magkaugnay ito, ha? Huwag tayong maguluhan dito. Revival signifies a renewal of spiritual life. Yung hindi kung ano tayo last month, ito pa rin tayo ngayon. We are growing in grace. Renewal of spiritual life, a quickening of the powers of the mind and heart. Meaning, we learn something new from the Word of God. Dati na nakasulat yung Word of God, pero bagong liwanag ang pagkaunawa. Resurrection from the spiritual death. Naintindihan natin, ito pala yung mali pala ito.
Reformation signifies a reorganization, hindi magtayo ng ibang iglesia. Reorganization yung mga program, yung approach natin, yung pagbasa ng Bible. A change of ideas and theories, not truth, but ideas and theories, habits and practices. Pag kinanta mo yung walking in the sunshine, maglakad ka sa labas, magpaaraw ka. Yan yun. Okay? So Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Tanggapin na natin na nandito na yung Holy Spirit kasi pag revival na naman tayo next time, patay tayo, insulto yun sa Holy Spirit. So revival of the Spirit, magiging consistent na yung paglilingkod natin. Revival and Reformation are to do their appointed work, and in doing this work, they must blend. Ngayon, bago dumating si Jesus, ano talaga yung last message na gusto niyang ipaabot? The last ray of merciful light. The last message of mercy to be given to the world. Last, pag sinabing last, tapos na yung first. So last message na nasa ending na tayo ng kanta ng kasaysayan ng kaligtasan, ng pagtubos. We are now in the last stanza of the story of redemption. Kaya yung mga pandemic, kung ano nangyari dito sa mundo, hindi ito gawain ni Satanas kasi wala naman siyang gawain eh. Bahagi ito ng plan of redemption. Ginigising na ng Diyos ang kanyang bayan na darating na ako. So ano yung huling message na gusto niya ipabot sa mundo? Is the revelation of His love, His agape. Tandaan natin. Yung call, hindi yung Colossians ha, Christ object lesson. Ito naman, gospel workers. The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth, which all other truth cluster in order to be rightly understood and appreciated. Every truth in the Word of God, from Genesis to Revelation, must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. This is to be the foundation of every discourse given by our ministers. So tayo mga nagtuturo ng Bible, examine natin yung sarili natin. Yung pagturo ko ba ng Sabbath, ng millennium, ng state of the dead, nakaugnay ba ito sa liwanag na dumadaloy doon sa cross? So yan ang natin. As Christ ambassadors, malapit na tayo mga kapaters, pasensya na kayo. As Christ ambassadors, they, the people of God, are to search the scriptures. Next week, ibang vitamins naman yung ibibigay ko sa next Friday. Sa Friday. Ibang vitamins. Ano yung ibig sabihin are to search? Alam na namin yan. Meron ba kaming hindi alam dyan sa scripture? Memorize na namin yan. Are to seek scriptures. Anong layunin? To seek the truth that have been hidden beneath the rubbish of errors. And every ray of light received is to be communicated to others. Ito yung matindi mga kapatid. One interest will prevail. One subject will swallow up all others. Ano man yung subject na ating itinuturo sa ating mga Bible seminars, mga Bible studies, sa mga sermon, it must be grounded on the foundation, Christ our righteousness. Review and Herald, December 23, 1890. Tagal na ito. Pero hanggang ngayon, wala pa masyado kasi. Pero at least ngayon, ito na yun mga kapatid. Tanggapin na natin, ito na yung huli. Kasi tayo, na last generation of Christians, 144, tayo yung sasalubong sa Panginoon na buhay. Kaya pag may mga sakit dyan sa inyo, ipag-pray natin at magsisisi, talikuran na natin yung mga wrong practices natin, mga habits. Talikuran na natin. Doon natin mararanasan yung kagalingan. Sasalubungin natin ang Panginoon na buhay. Kasi darating na talaga ang Panginoon. The third angel's message. Some of our brethren have expressed fears that they shall dwell too much upon the subject justification by faith. Yung ba, puro kayo Bible study, puro ng justification by faith. Baka lumampas na kayo ng langit. Galing niya kay Satanas. Kasi si Satanas, I will ascend to heavens. Nung nandun na siya sa langit, sinabi pa niyang mag-ascend pa siya sa heavens, above the heights. Meron pa bang mas mataas sa langit? Ibig niya sabihin, he wants to control, he wants to sit in the throne of God. Papatayin niya yung nakaupo doon, si Jesus. Sabi, they express fears that we dwell too much upon the subject justification by faith. But I hope and pray that none will be needlessly alarmed. For there is no danger in presenting this doctrine
as it is set forth in the scriptures. The exceeding great and precious promises given us in the Holy Scriptures has been long lost to a great extent, just as the enemy of all righteousness designed that they should be. He has cast his own dark shadow between us and our God, that we may not see the true character of God, yung kanyang agape. Kita mo? So kailangan magkaroon talaga tayo ng spiritual revival na we have to go back to the Word of God. Marami pa tayong hindi alam. Ang kaaway ng everlasting gospel, yung preconceived mind natin na alam na natin lahat. So the Lord has proclaimed himself to be a merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. Anong sagot na Ellen White? I have answered, it is the third angel's message in verity. Review and Herald, April 1, 1990. So mga kapatid, ito yung message natin ngayong gabi. Malungkot na marami sa atin, Seventh-day Adventist, itinatag ng Panginoon para ibahagi, to proclaim the everlasting gospel, to give hope and life and assurance of salvation. Pero tayo, meron pa tayong mixed, confused ideas of salvation. Hanggang ngayon. So ang resulta na ito ngayon, karamihan sa atin, people of God are practicing a legalistic type of religious forms and activities. Yung dapat masigla tayo with no assurance of salvation. So anong nangyari nito? We are robbed of peace and joy of salvation. Yung bang ang pamumuhay natin ng Christian living ngayon, lalo na ngayon may pandemic, either we are fearful na pag namatay tayo sa kasalanan, parurusahan tayo ng Diyos, or ako lang ang gumagawa ng tama, sila hindi, kaya ako lang talaga ang may reward pagdating ng Diyos. Such religion, sabi ni Ellen White, is worth nothing. Huwag sana tayong mabiktima ng kaaway, mga kapatid, yung aking panalangin. Tingnan natin to. Ganda, no? Nakakita na kayo na nagforma yung mga langgam ng ganyan? Langgam sa Tagalog, gumagapang. Sa Bisaya, lumilipad. Pero dito muna tayo sa Tagalog na langgam. Okay? The correct understanding of righteousness by faith opens the door for the Spirit of Christ to take over and produce a world-baffling. Hahangat nila sa gawain ng Banal na Espiritu. Pero mga kapatid, kokopyahin ng false prophet yung gawain ng Espiritu. Gagawa din siya ng kahanga-hanga. Magpapaapoy galing sa langit. Sa atin, hindi apoy galing sa langit. Liwanag sa buhay natin na galing sa langit. Revelation 18:1. And I saw another angel coming down from heaven having a great power, and the earth was lighted with his glory. Nandyan yung sa ilalim ng, kung makita nyo yung sa ilalim ng sa globe, yan yun. Having the great power, and the earth was lighted with his glory. But if the church refuses to cooperate with the message of God, the message of heaven, the head of the church, Jesus Christ, it will appear to the world to be just another human organization with some quarrels, divisions, competitions, kung saan-saan. Yan yung nangyari sa 1 Corinthians chapter 3 verse 3 na doon na hindi sila pwedeng pakainin ng heavy meat, spiritual meat. Kasi mga babies, after 10 years na nag-preach si Paul doon sa Corinth, nanatili silang naka-diapers pa rin. 10 years old na may diapers pa. Tayo mga kapatid, we need to grow. Kaya binigay ng Panginoon 2006 sa General Conference. Yan lang yung timing ni Lord kasi dapat matagal na tayo nung panahon pa ni Pedro. We need to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Pero binigay ni Lord sa General Conference na idagdag ito sa 27 fundamental beliefs, growing in Christ. So yan yun mga kapatid. So, in order to fulfill our global mission, kung ano yung layunin ng Panginoon, bakit niya itinatag ang Adventist na ito, ang movement na ito, it is very important. It is imperative that we restore the everlasting gospel in all its fullness, beauty, and power. The good news of salvation that will bring joy of salvation, peace of mind,
assurance of salvation, victory to God's people sa atin. Unless we do so, hindi natin matatapos, hindi natin makabahagi ng gawain. Darating yung may mga mamamatay na naman sa atin. Huwag na yan. Kasi pinangako talaga ng Panginoon na tayo ang buhay na generation. This is the generation that will meet Him in the clouds of glory. Tingnan niyo mga kapatid. Pagkatapos ng 157 years na na-organize ang church nito, hinihintay pa rin ng Panginoon ang kanyang bayan na siyang magliliwanag sa buong mundo ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng remnant. Itong remnant na ito yung atake ng kaaway who keep the commandments of God and have the faith of or testimony of Jesus. Mga kapatid, gaano pa katagal maghihintay ang Panginoon sa kanyang bayan? Ito na yon. Let's surrender ourselves to the Lord. Kasi ito na yung pinangako ng Panginoon. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, by the grace of God, through the leading and the presence of the Holy Spirit, we have to refocus our mind. Revival and reformation, ito na yon. Kung ano talaga ang layunin ng Panginoon sa bayan niya, ano ang gawain, ano ang mission natin. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat sa pag-ipon niyo sa amin sa gabing ito. Salamat sa presensya ng Banal na Espiritu. Salamat sa pagpaalala sa amin kung ano ang layunin at anong mensahe na inyong gustong ipabatid at ipaabot sa buong sanlibutan. Kung bakit nyo itinatag ang iglesyang ito. Hindi upang idagdag sa mga nandyan na. Kung hindi merong espesyal na gawain. Is to proclaim, to restore, and demonstrate in our lives as a church the full power of the unadulterated, non-commercialized gospel, but apostolic and prophetic from the three angels' message. Bless Pastor Antonio and all the members and workers and elders so that the Cabiao Church will be one of your instruments, one of your channels that your glory will shine to that vicinity. And then it will radiate and traject into the whole world as a church. Thank you, Lord, for granting us all prayer. In Jesus' name, amen. Amen. So, amen. Amen. So, tayo po ay mag-closing song. Tintin, tayo ay mag-closing song. So, pagkatapos Kuya Epi, kayo pa rin po ang closing prayer. Pakisama po sa prayer si Mila de la Cruz at si Tatay Rudy. Reco Hermoso. Rico Hermoso. Po, na-aksidente po kahapon. So, mag-pray natin yung ating kapatid. Mila de la Cruz. Po, tsaka si Tatay Rudy Rico Hermoso. Na-aksidente po kahapon. So, sa motor. Pag-pray po natin. Sige, tayo po dumako sa ating po closing song. Okay, para po sa ating closing song, awitin po natin sa may hymn number 225, Jesus Saves. Hymn number 225.
Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat sa katotohanan ng inyong banal na salita. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu. Salamat sa matamis na pagsama-sama ng inyong mga anak. Salamat, Panginoon, na binigyan nyo kami ng privilege bilang huling henerasyon na sasalubong sa inyo in the clouds of glory. Na aming maunawaan, maisapuso, at aming maintindihan na ito ang inyong panahon, ito ang inyong layunin. Na gusto nyo nang maranasan ng buong mundo ang inyong ang kasaysayan at kagalawan ng pagtubos. Kaya salamat, Panginoon. Ngayon ay tanging naming dinadalangin ng inyong anak, aming kapatid, si Sister Mila de la Cruz, kung ano man ang kanyang kalagayan, ay aming hinihiling at pinanghahawakan ang inyong pangako. Siya ay hipuin ng inyong kanang kamay sa kanyang pangangailangan. Ito ay matutugunan sang-ayon sa inyong kalooban. Tulungan kami, Panginoon, na kagaya ng isang centurion na naniniwala sa kapangyarihan ng inyong banal na salita, na hindi na siya kailangan pumunta pa sa bahay para pagalingin. Banggitin lamang. At ginawa niyo na, Panginoon, ang lahat. Kaya amin ito pinanghahawakan. Kaya ang pagpapala at katotohanan ng inyong pangako ay maranasan ng aming kapatid na si Sister Mila. Ganun din si Brother Rudy Rica Hermoso. Siya ngayon ay nasa banig ng karamdaman, nagkaroon siya ng aksidente. Aming dinadalangin na kahit papano, kagaya ng ginawa niyo dito sa New York sa isang bata na anak ng aming Bible student na nagkaroon na ng halos mauubos na yung platelets at nagkaroon ng result yung check-up nung Monday, Panginoon. Lahat normal. Walang ibang gagawa nito, Panginoon, kundi kayo lamang sa pamamagitan ng presensya at mga gawain ng banal na Espiritu upang patunayan yung kapangyarihan na mahal niyo ang inyong mga anak. Dinadalangin namin siya, Panginoon, na siya ay mag-decide, magpasakop sa inyo. Ganun din ang pangyayari ngayon sa kalagayan ni Brother Rudy. Na aming maranasan ang inyong kapangyarihan. Sa gitna ng pangyayaring ito, bigla na lang masasabi at pagpapatotoo na hindi namin inaasahan na ganitong mangyayari. Na ganun gumawa ang Panginoon. Magaling na kaagad siya. O Panginoon, tulungan kami na sampalatayanan namin ang kapangyarihan, katotohanan ng inyong banal na salita. At sa oras na ito, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ang inyong patuloy na basbas at pag-ibig, ang biyaya ng aming Panginoon Jesus, at patuloy na paggabay at panahan ng banal na Espiritu ay sumakay Pastor Nelson Antonio, 10 ng kanyang sambahayan at buong iglesia at distrito ng Nueva Ecija at lumaganap sa buong mundo sa lahat ng ministries na nangyayari ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin, sa pagpatawad sa aming kasalanan. Salamat sa inyong proteksyon, paggabay at patuloy na pakikisama sa kabila ng merong bagyo ngayon. Kaya papuri, kaluwalhatian, pagdadakila sa inyo, banal na pangalan na aming binabalik, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Thank you. Good night. God bless you all. I love you all. Amen. Ayan. Okay, salamat po. I love you too. Welcome. God bless. Thank you. Thank you Week po. po. Happy midweek. Salamat po sa Pa-spotlight po. Happy midweek. Happy midweek sa lahat. Good night. Okay, good night. Buddy dudes. Ma'am Joy. Punta po kayo Kuya Epe. Sige po, good night. Midweek po. Ayos naman. No, okay lang naman kami dito ngayon. Medyo yellow zone kami. Naka-recording pa. Yellow zone kami. Pero okay lang. Nakasurvive pa rin. Amen. Medyo Amen. Happy midweek, Kuya Epi. Hi, Ma'am Maricar. God bless. Thank you. Na-miss ko yung isang teacher natin. Si Ma'am, yung isa? Sila Ma'am Jen, Sir Larry. Oo. Si Sir Larry. Wala dito. Anyway. Wala na po siya dito. Okay. Regards kila Elder Elmer. Si Brother Joji, nandito kanina eh. Kila Ma'am Rose. Kila Ma'am
Yung Aray, nagbigay ng time sa amin. Sila Tita Rebi. Oo. Ma'am Reby. Yan yung lahat yan, ha? Oo. Ay, Tita Epi, nakausap ko si Darren kanina. Magpapabaptize na daw siya. Oo, ngayong Sabat. Praise God. Oh. Mm. Yeah. At binigyan din ako Picture taking na. O, picture na. Open One. your camera na. 2. Wala, marami naka-close. Nakuhaan mo na, Ma'am Joy. Marami Na- pong naka-close. Nakudakan na. Paki-open po ang mga camera. Ay, at Rainy naman tayo din ngayon. Remy, wala Picture dito. daw, picture. Ready na. Picture daw. Open your camera, Jules. Sir Georgie at Ray de la Cruz. Sino ba yan? Smile lang. Si Ray, Brother Ray, taga-kuha niyan. Taga Cavite, pero anak dyan sa inyo. Ah, Si okay. Sister Lay nga po kanina nandito. Pati yung Jan Trias kanina nandito eh. Ready daw. 1, 2. 1, 2, 3. Kita ka? Ayos. Tapos na. Tapos na? Take din ako. Walang pasok bukas. Masarap matulog. Pastor, Masarap ang yung patulog Sabbath dito. school book ko na sa inyo, di ba? Nagkapalit. Yung Sabbath school libro ko. Lesson. Tagalog Sabbath yan. school lesson. Radical na. Akala ko sa akin na yun. Ayoko ng Tagalog, napapagod akong basahin kaagad. Sige. Jules, parang DJ ah. Ngayon ko lang nagpakita. Kaganda-ganda ng post mo. Ayos. Ako rin po magbababay na. Jules. Kakain na daw kami. mo daw. O sige. Thank you. Bye-bye. Tita Epi, thank you. God bless. Bye-bye, Ma'am Joy. Message lang, Pastor, ha? Bye-bye. Good night, everyone. Love you all. Mama, Chicho. Sir Jericho, bye-bye. Pastor. Bye-bye po, Tito Epi. Okay, good night. Kepi, Oops. pwede ba hanggang Merkules? Anong ibig sabihin? Merkules, Biyernes, Merkules. Next week? Apo. O sige. So ngayong Biyernes tsaka next week na Miyerkules, Apo. Biyernes. Nabibitin kami sa talakayan mo eh. Ang haba na ng presentation ko, baka mapagod. Kailangan. O sige. Oo. So ngayong Biyernes tsaka next week. Apo, masarap yung nabubusog sa pagkain. Sige. Opo, busog na busog kami kanina. Grabe. Amen. Amen. Ay, Praise so- God. Hey, Tita Epi, na-miss ka nila. Na-miss ka nila. Ako sinesend ko yung link natin palagi Ako. sa Saturday Night Hangout. Wala naman nag-o-openan eh. Wala Ako, naman Kaya nga, pupunta. Sinishare ko palagi Alam- yung alam- spiritual namimiss night. nyo. Kayo lahat ng imiss ko dyan eh. Yes. Mm. Basta miss ko na kayong lahat dyan. O sige. Kepi, meron ka dito sa Ayas, may theological forum. Ganun ba? Sa Ayas. Online din. Online. Titingnan ko pagkwan. Kaya lang, ang topic ay tungkol sa church. Ayos yan. Maganda. Sa remnant. Kailan Ayos po? Bukas meron eh. Maghapon kanina, tapos bukas hanggang Sabado. Ay, bukas pa, Pastor? Ay, wala kaming pasok eh. Malay mo lang. May forward ko yung one, tawag to yung password. Hindi, password lang. Password lang. Ay, password. Tawag to yung one, ID. ID, meeting ID. Maganda. Ayos. Pag nasa FB Live po yan, panoorin na lang. Madali rin po sa FB Live panoorin eh. Parang Yung replay. Radical Reconnection, pinapanood ko rin. Mamaya ko na Oo. papanoorin. Ako nandito, naka-on siya. Mamaya ko na papanoorin yan. Yung lahat po ng mga video-video. I-replay ko ito Paano mamaya. po? I-replay. Paano ba mag-live po sa FB? Ang alin? Mag-live ng ganito Yung po. host dito, halimbawa ang host dito sa inyo may FB account, pupunta ka doon sa account ng FB tapos i-watch party nyo. Itong Zoom po?
Oo, sinong may hawak nitong Zoom? Si Candy, siya mag-host. Oo. Lahat si Candy. Si Ma'am Candy po, tapos, paano niya to gagawin? Tapos pupunta ka doon kung anong account niya. Meron siyang naka-live na yon. Tapos pag live, i-share nyo. Kasi para mabilis yung gawain. Matatapos ka agad ang gawain ni Lord eh. Hindi po namin alam kasi kung paano, may system. Sige. Siguro, Tita Epi, hindi pa gaano alam ni Ma'am Joy gamitin din yung Zoom. Sabi ko sa kanya, i-ano niya yung break room, i-set. Kasi paiba-iba ng link palagi yung binibigay niya. dapat isa lang. Kung gusto nyo, pag-usapan natin yan, siguro sabihin ko si Pastor na magkaroon tayo ng meeting para magkaroon kayo ng isang number lang. Yung kung anong ginagamit nyo, yun na yun lagi para hindi mahirapan yung mga kapatid. Kasi Hindi kami marunong pa ng scheduling ang meeting. Di bali. Sige ba, Tita Epi, I'll see you in our other chat group. Bye-bye. Bye, Ma'am Joy. Sige po, thank you. Bye-bye. Hi, Joshua. Good night. Bye-bye. Good Bye, night po. Josh. Sige, Ma'am Joy. Bye-bye. Sige po, bye. Thank you po. Naka-recording po. Rainy. Epi tsaka Rean. Si Ma'am Raimi. Bakit live? Sino na ba ang host? Leave meeting. End meeting dapat.